Matalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo pa rin po Verlin Olanyo at Albert Antibo. At bukod partner dito sa pinag-uusapan natin sa ating topic, ay umaani din ng iba't ibang komento at reaksyon ng panukalang 1,000 peso allowance sa lahat po ng mga estudyanteng 1K. Pilipino. Filipino student. Yes, inihain po sa pagbubukas ng 20th Congress ang House Bill number 27 o ang National Student Allowance Program Act of 2025 na layong tulungan ng mga mag-aaral sa lahat ng antas mula kindergarten hanggang kolehiyo anuman ang kanilang kalagayang panlipunan. Ang tanging basihan ay dapat makasunod sila sa minimum attendance requirements na hindi bababa sa 80% kada buwan. Ay ano pang tulungan po tayo sa talakayan sa usaping yan? Makakasama po natin ang 1st District of Batangas Representative Congressman Leandro Legarda Leviste. Magandang umaga po, Kong. Good morning po, Kong Leviste. Nasa line na ba si Kong? Okay, may ang hinihintay natin kasi to partner syempre kapag naisa batas, malaking tulong din ito sa mga mag-aaral. Dagdag 1,000 peso allowance sa lahat ng mga estudyante. Merong dito may requirement, dapat naka 80% na minimum attendance every month. So, magaganahan yung mga estudyanteng pumasok. Curious din ako kung ano ba to. Kasama ba yung pati mga private estudyante sa private school? Itanong natin o later. naka-focus lang ito sa mga estudyante sa pampublikong paaralan? Kasi ang title pa lang, National Student Allowance Program. So, yun yung question dyan. Saka yung syempre, on the other side naman din, partner, tingnan din natin, malaki-laki din yung ilalaang pondo dito na pamahalaan if ever maisa batas. So, ano kaya, papaano, saan kukunin if ever yung pondo? Yung mga posibleng sources na funds nito dahil ito ay malaki talaga. 1,000 per student. Yes. Ayan na. Okay. Congressman? Hi, magandang umaga po. Ayan, magandang Yes, umaga po, Congressman Leviste. Kasama niyo po Darlene at Albert. Ay, magandang umaga po. Ayan. Sir, ano po yung naging primary consideration po ninyo para i-file ang 1,000 piso na allowance para po sa mga estudyanteng Pilipino? Opo, talagang kailangan po ito dahil ang ating mga estudyante ay hindi nakakatanggap ng sapat na tulong para sa pagkain, transportasyon, school supplies, at iba pang teknolohiya na kailangan nila para sa kanilang pag-aaral. At sa ibang mga lokal na pamahalaan, ibinibigay na po ito sa mga estudyante. At nakikita ko po na kung yung mga mayayaman na lungsod ay nagbibigay ng educational assistance para sa lahat ng mga estudyante, lalong-lalong kailangan bigyan ng ating national na pamahalaan ng tulong ang mga estudyante kahit sa probinsya. Kaya kung panukala po natin, ang national government ang magpoponto nito para lahat ng mga estudyante sa buong bansa ay mabibigyan ng allowance. Kumbaga, ma-institutionalize na, hindi lang yung mga LGU assistance, no po, Kong? Tama po. Okay, Dart, kanina napag-usapan namin ito, Kong. Curious lang kami kung pati ho ba dito sa Scholarship at Educational Assistance Program na ito Kong, pwede rin po ba or kasama rin ho ba rito ang public or private students, private school students or mga public schools naman po? Dapat kasama din ang private. At lahat ng mga estudyante sa bansa ay dapat malinaw na bigyan ng chance na making bahagi dito para walang hindi makinabang sa programang ito. Dahil kung mamimili po tayo, baka sasabihin ng iba. Correct. Oo. Yung mga kakampi lang ang binibigyan Selective assistance o yung mga pumipili ng isang klaseng eskwelahan ay hindi naman po tulungan. Gusto po natin itong 1,000 ay para sa lahat. At bukod naman po dito yung iba pang klaseng mga tulong kagaya ng mga scholarship. Ang 1,000 naman po ay hindi sapat para sa buong pangangailangan. Kumbaga additional lang to na pambaon, pang-projects. Lahat naman ng estudyante ay gumagastos para sa pagkain at transportasyon. Kaya yung 1,000 na to ay parang minimum lang naman po. Yes. Kung ito po bang ibibigay na 1,000 pesos, kada buwan po ba ito na allowance o one time, big time lang sa kada school year? Maganda po kung gagawing buwanan para umattend yung mga
estudyante ng klase dahil ang condition dapat para mabigyan sila ng allowance ay at least 80% of the classes ay aatendahan nila. Ayan. Eto Darlene, tanong kasi ito sa text line natin, no? Kung dapat po ba ay education-related expenses lamang nakasentro ang paggagastusan ng naturang allowance at paano natin malalaman, no? Kung sa yung bawat estudyante ay gagastusin yung 1K for educational purposes. Opo, yung solution po dyan ay gawing condition na umattend sila ng klase. Dahil okay. kung umattend sila ng klase, gumagastos naman sila ng mahigit pa ng 1K per month. Tama. Parang po itong 50 pesos per day. Hindi po nga po kasya yung 50 pesos para sa baon para sa ating mga estudyante, di ba po? Yes po, opo. Yan, nabanggit niyo po yung hindi kakasya. May mga comment din po na though masaya sila dito sa 1,000 pesos na educational allowance, parang hindi daw po enough, hindi daw po sapat, Kong, dahil po sa taas po ng mga pangunahing bilihin at kakapusan sa budget. Ano pong masasabi ninyo dito? Actually, mabuti nga po na sinasabi yan ng iilan dahil ang sinasabi naman ng iba, masyado naman malaki. Dahil ang panukala po natin ay dapat lahat ng estudyante sa Pilipinas ay bigyan ng pantay-pantay na basic allowance. At ang baka inaasahan ng iba ay mabigyan sila ng mas malaking allowance pa dito. Pero kung ganyan, kagaya ng ibang mga programa ng gobyerno, iilan lang po ang nakikinabang. Kaya ang paniniwala ko po ay kahit konti lang ang ibibigay, ang importante po ay lahat ng estudyante ay mabibigyan. Malaking bagay din ito kung 1K, ha? Yung baon nga namin dati, magkano lang, di ba? Totoo yan. Ito, kahit pa paano, ginhawa ang mga magulang. Kung dito po sa usapin ng 1,000, kasi di ba alam naman natin, milyon-milyon ng mga mag-aaral, tapos kung kasama pa ang mga nasa private school, malamang malaking pondo ang kakailanganin dito. Saan po kaya kung po pwedeng kunin yung pondo na igugugol po dito? Opo, ang ating gobyerno ay may halos 7 trillion pesos ng budget pag isasama po ito. At kung ito po ay para sa 30 million student, 1,000 per month, abot po yan ng 30 billion per month o 4% ng national budget. Sasabihin ng iba na malaki po yan. Pero para naman makatulong para sa edukasyon ng ating mga anak, sa tingin ko po ito po ay isang sulit na investment. At pa sa 1,000 sa isang buwan, ang benefit naman po ng ating bayan, lalong-lalo po dahil ang ating mga estudyante ngayon ang magiging taxpayers sa mga darating na mga taon. Correct. Kaysa sa mga sayang lang na proyekto na marami pa po ang corruption, ang direktang tulong sa mga susunod na henerasyon ay sa tingin ko po ang isang programa na walang sayang. Yes. Kaya sana po aprubahan po ito ng Kongreso ngayong 20th Congress. Alam mo, Darlene, kung kami natutuwa dito sa 774 na ang unang tinutukan ninyo ay pagdating sa education sector, no, paigtingin yung ganitong programa. Anong opinion po naman ninyo, Kong, sa pahayag ng gobyerno na unsuccessful ang K-12 program dahil nabigo ito sa target na makapag-empleyo, Darlene, ng mga manggagawa? At isabay ko na rin, maging ang stand ho ninyo, Kong, sa proposal na paikliin ang college education sa 3 taon. Dapat po manatiling K-12 at 4 years ang college dahil kung iiksihin natin po yan, hindi na magiging competitive ang mga Pilipino sa ibang mga bansa. Dahil sa ibang mga bansa, ganun po yung educational program nila. Ang dahilan kung bakit gusto nating iklihin ay dahil hindi sapat ang pondo. Ang solusyon po ay dapat dagdagan na lang po ang pondo. Huwag natin sakripisyo ang edukasyon ng ating mga mag-aaral. Pero kung personally, kung kayo ang tatanungin, satisfied po ba kayo sa itinatakbo po ng K-12 curriculum? Siyempre po, napakakulang ang pondo. Kasama na rin po para sa mga classroom at para sa mga teachers. Pero ang solusyon po dyan ay dapat palakihin ang budget para sa DepEd. Kaya naman po ng ating gobyerno na palakihin pa ang budget na ito basta ipa-prioritize po ang edukasyon. Kung kayo, Kong, ang magbibigay ng assessment sa ginagawa po ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon, ano po ang inyong may bibigay na feedback o grado? Siguro 10 being the highest and 1 being the lowest. At saan kayong aspeto na kukulangan sa pagprioridad po sa pag-aaral ng mga kabataan? Sa tingin ko naman po,
inaamin ng ating pamahalaan na dapat maging priority ang edukasyon pa. Kaya sinabi na ngayong susunod na budget, ang edukasyon ang mabibigyan ng pinakamalaking alokasyon. Sa kasulukuyang budget lang, medyo nabawasan ang budget para sa edukasyon. Kasama na po dyan ang computerization program. At sa tingin ko po, dapat mabigyan ng additional na budget din po ang computerization dahil ito din po ay ang isang paraan para maging competitive ang ating mga estudyante sa mga ibang mga bansa. Yes. Kung bukod dito sa House Bill number 27, ano po pa iba pang bill so far na inyo pong naiisip at sinusulong sa Kamara? Marami din po kaming mga local bills na isinusulong para maging lungsod ang ibang mga bayan sa aming distrito sa Batangas. Pero ang tingin ko po ay dapat talagang tutukan itong educational assistance bill dahil syempre po national scope talaga ito para sa ating mga estudyante at gusto natin talagang mag-focus naman ang Kongreso sana sa mga bills na makakatulong para sa kabataan at hindi lang po yung politika. At kung tulungan po natin ang ating kabataan, sana magiging mas maunlad ang Pilipinas sa mga darating na mga taon. Well, kung kami magbibigay ng grade, sa ganitong bill, 11 ako, Darlene. Lagpas ko sa 10. Lagpas sa 10. Kong, maraming salamat yes, po. Yes, panghuli na lang, Kong, bago po namin kayo bitawan, ano na lang po yung mensahe ninyo sa publiko, lalo na po, umaani nga po ng samut-saring reaksyon. Ito pong inyong isinusulong na 1,000 pesos allowance sa lahat po ng mga estudyanteng Pilipino. Sa tingin ko po, ang dahilan kung bakit aprubahan ito ay simple na ang ibang mga bayan ay may ganitong programa na at yun yung mga mayayaman pa na mga lungsod. Kaya kung napapakinabangan na ng ibang estudyante sa mga mayayaman na lungsod ang mga programa katulad na ito, dapat mabigyan ng parehong tulong ang mga estudyante sa buong bansa. So sana po i-consider po natin itong lahat at gagawin naman po nating priority ang edukasyon sa mga darating na mga taon. Maraming salamat po, Congressman Leviste, sa pag-ibigay po sa amin ng oras ngayong araw po ng Biyernes. Opo, good luck po, Kong. At talagang maraming magandang maidudulot ang ganito mga bills. Salamat po. Thank you po. Ayan, nakasama po natin si First District of Batangas Representative Leandro Legarda Libiste. Ukol po dito sa usapin ng 1,000 pesos allowance sa lahat po ng estudyanteng Pilipino. Take note, hindi lang public schools students. Pero dapat, kailangan, ganahan kayong pumasok, ha? Oo naman, para hindi sayang. Baka may mag 100%, baka may bonus pa. Hindi, tsaka diba, malaki-laking pondo yung ilalaan dito. Tapos magbubulak-bulang yung estudyante. Sayang naman. May mga komento dyan, Darlene. Kasi nga ngayon, yung iba may access na sa mga online games. At baka mamaya, Bako, pang babayad sa subscription. Kasi may ibang account. Alam mo, ito, nakakatakot ito, Darlene. Dahil may ibang mga minor na gumagamit ng account ng mga kapatid nila na rehistrado doon sa portal. Cellphone, minsan nga, partner, hindi alam. For example, hiniram lang ni kapatid yung cellphone mo. Naubos na yung balance niya, kakakalaro. Or hindi, yung ginamit niya yung email ad mo. Tapos magulat ka na lang, sinisingil ka na ng ganitong halaga sa subscription. So yan po, dapat din na talagang binabantayan natin ang ating mga anak. At kung halimbawa maisabatas itong 1,000 peso allowance sa lahat po ng mga estudyante Pilipino, sana naman make sure na nagagamit talaga ito sa inyong mga pag-aaral. Gusto ko yung statement niya doon na dapat mag-invest talaga sa education sa mga bata dahil sabi nga ni Dr. Rizal, the youth is the hope of the fatherland. Kaya pagdating ng araw, sila naman magiging, yung papalit sa atin kung anong sila mga naman ang magiging kinakatawan natin ngayon. Sila naman ang magiging backbone ng economy natin. Sila naman ang babayad ng buwis. Kaya kung ma-invest, magkaroon ng magandang investment ng kabataan, alam natin, brighter future ahead. Correct. Tsaka yung sabi ni Congressman Leviste, yung sa computerization. Kasi partner, digital age na tayo Hindi na talaga natin mapipigilan yung advancement ng technology. Kaya dapat din parang yun din, mabigyan din ng importansya yung ganong aspeto.